Gising na ba kayo mga kababayan? Magandang hapon sa inyo. Ako nga po pala ang inyong Makata ng Bayan. Ang Pilipinas ngayon ay inalipin at inapin ang korupsyon at kasinungalingan. Ang ating bayan ay sinasakop ng mga buhayang kahaman. Kaya gising kabataan, tinatawag tayo ng ating inang bayan. Nakikita at naririnig ninyo kung paano inaapi ng kasinungalingan ang katotohanan. Ang katotohanan ay ginagawang kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay ginagawang katotohanan. Ang tama ay ginagawang mali. Ang mali ay ginagawang tama. Ang masama ay ginagawa nilang mabuti. At ang mabuti ay ginagawa nilang masama. Kaya lumabas kayo at ipagtanggol ninyo ang katotohanan. Huwag kayong matakot. Dahil kapag ikaw ay nasa katotohanan, kasama natin ang Diyos. Kung ang lahat ng nagsasabi ng katotohanan ay kinukulong, makukulong tayo para sa pag-ibig sa inang bayan. Ito ang bandila ng Pilipinas. Ito ang simbolo ng ating pangarap upang makalaya sa matinding paghihirap. Ito ang simbolo ng pag-aalay ng buhay at dugo para sa pag-ibig sa inang bayan. Subalit ngayon, inaapi at pinagtaksilan ng mga mapangabusong politiko na nasa kapangyarihan. Patawad aking mahal na inang bayan, sapagkat ang mga anak mo hindi nagkakaisa para sa iyong kalayaan. Subalit gaya ng isang awit ng pagmamahal sa bayan, paninindigan natin ang panunumpa sa watawat hanggang kamatayan. Itaas ang inyong kanang kamay para sa panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang silangan, tahanan ng aking lahi. Tinupok ko ako, tinutulungan, maging malakas, masipag at dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng pangalan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nagdadasal ng buong kapapatan. Inaalay ko ang aking buhay, pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas. Naririnig ninyo ang ating panatang makabayan. Nanunumpa tayo sa watawat ng Pilipinas na iaalay natin ang ating buhay para sa Kanya. Pilipinas, ang ating inang bayan. Inalipin at tinapin ang korupsyon at kasinungalingan. Ipinagkait ang hustisya at katarungan. Mas inuna ang politika kaysa sa bayan. Pilipino dapat ang pinaglingkuran, pero bakit buhaya ang pinoprotektahan? Ninakaw ang ating pinagpaguran, kaya sisingilin natin sila bilang kabayaran. Ilang buwis pa ang mawawala, ilang bahay pa ang masisira, ilang Pilipino pa ang lulubog sa baha, ilang politiko pa ang magsasamantala.
Namuhay tayo sa pagiging tanga. Nagmamalimos tayo sa sarili nating pera. Ang puno kapag nabubulok ay hindi na namumunga. Para tayong pinapaakyat sa bulok na sanga. Katulad ng bayan ko, naghihintay na lang na bumagsak habang nakanganga. Para tayong nag-iimbak ng tubig sa butas na planggana. Katulad ng bayan kong ang hustisya ay hindi na gumagana. Wala silang malasakit sa kapwa. Ngayon nila makikita ang hustisya at kalayaan na sinisigaw ng bansa. Pinamunuan tayo na makasarili at mapagpanggap. Tayo ang nagpakahirap, sila ang nagpakasarap. Sa araw na ito, iparamdam din natin sa kanila ang ginawa nilang pagpapahirap. Hindi na gumagana ang demokrasya. Pati ombudsman na hawak na ng mga buhaya. Ang pagtitimpi ay hindi na kaya. Binababoy nila ang batas. Mga kabataan, tayo na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Hindi tayo aatras. Pilipinas, nilunod ka sa kahirapan dahil sa panghihigit. Daig ba ang bagyo kung taong bayan ang umagupit? Lalaban tayo ng may pagmamalasakit dahil ang kabayanihan ay pagbubuhis ng buhay ng walang kapalit. Tunay na ang pag-ibig ay hindi nabibili, sapagkat ang pagmamalasakit sa kapwa at sa bayan ay higit pa sa sarili. Sa ngalan ng hukbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas, katahimikan o karapatan, tungkulin o katarungan, kapayapaan o kalayaan, ang buhay ay binubuhay sa bayan, hindi sa politiko na nangapi sa bayan. Bayan ko ang pabayaan o ipaglaban. Ang magmalasakit o walang pakialam. Ang magtagumpay o ang magpaalam. Lahat ng nagprotekta sa korupsyon ay pagtataksil sa bayan. Lahat ng nagtatanggol sa mga magnanakaw ay mananagot sa taong bayan. At ang pinakautak ay nasa Malacanang. Mga kabataan, palayain natin ang ating inang bayan. Lalaban tayo para sa bayan. Iligtas natin ang Pilipinas. Ipakita natin ang ating tapang at lakas. Bitbit ang ating watawat. Sisingilin natin silang lahat. Para sa kinabukasan. Para sa Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas! Hindi matitiis ng kanyang mga anak kapag ang kanyang inang bayan ay inaapi. Hindi kami titigil! Kaya kung gusto ninyo ng kapayapaan, bumaba kayo na mapayapa! Marcos resign! Yan, maraming salamat kay Makata ng Bayan. Tinig pa tayo doon sa likod. Unang-una, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papasalamat po tayo sa poong may kapal sa biyayang binigay sa atin ngayong hapon na tayo'y nagtitipon. Ang dami pong grasya umaapaw sa lupa. Maganda po yun, magandang paningin dahil ibig sabihin malapit na dumating sa atin ang biyayang gusto nating mangyari. Nagpapasalamat po tayo sa inyong lahat na kahit na umulan, nandirito tayo para makiisa sa laban. Laban para sa pananagutan, para sa katarungan, para sa katotohanan, at sa pagtatanggol ng ating saligang batas. Dali lang po. Hindi po
tungkol lamang kay Senator Marcoleta, ang ating pagtitipon, ang ating pong pagtitipon ay mas malawak. Ito po ay para sa ating lahat. Kasama po, siyempre, ang ating kaibigan si Senator Marcoleta sa ating laban sapagkat siya po ay lumalaban para sa atin. Kaya nga po siya nagkaganoon. Ito po ang ating pagtitipon. Sinimulan natin ngayong Biyernes. Ganito po tayo karami. Ang gusto po nating mangyari sa susunod na Biyernes, mas marami tayo. Mas marami tayo para maipahatpabatid natin sa gobyernong ito na marami ng tao ang naghahangad ng pananagutan, ng katotohanan, ng katarungan. Maraming tao na ang hindi sumasang-ayon sa kanilang ginagawa. Hindi, uuwi tayo mamaya. Wala po ito. Gagawin natin tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 11 ng gabi, hanggang makuha natin ang gusto natin. Una muna ang ating gustong mangyari, gusto nating mag-resign yung 3 tugisan. Tugisan po ang tawag ko ha, taga-tugis kasi ng mga lumalaban para sa bayan, tinutugis nila, kinakasuhan nila, inaaresto nila at kinukulong nila. Sino yon? Sino? Remulla ba? Sinong Remulla? Yung magkapatid. Tama. Hanggang hindi nagre-resign yung magkapatid, magtitipon-tipon tayo, makikiusap tayo, yung mga taga Bicol, yung mga taga ibang lugar na malayo, wag na po kayong pumunta rito, diyan na kayo mag-organize sa lugar ninyo ng pagtitipon katulad po nito. Sa Mindanao po, yung ating mga kasamahang People's Initiative, nandun din po sila, yung mga UPI. Padadamihin po natin ang padadamihin at yayayain natin ang mga ibang lumalaban. Wala pong kulay, walang kanya-kanyang partido, basta iisa ang pinaglalaban, ang saligang batas, ang katotohanan. Sumama po kayo dito sa amin, inaanyayahan namin ang maisog, inaanyayahan namin ang ROAR, yung ROAR po, Retired Officers Alliance for Reform, inaanyayahan namin ang RAGE, inaanyayahan namin ang Kampilan, ang ACRO, ang MUP, ang UPI Riders, ang Duterte Riders, etc. Lahat po, sumama po kayo dito sa amin, makiisa kayo sa amin, pagsasalitain namin kayo dito upang madinig na ating mga kababayan ang inyong mga gustong sabihin. Isa pa pong pakay ng ating pagtitipon ay para ipabatid natin sa ating gobyerno na hindi natin nakakalimutan ang iskandalo ng flood control. Hindi natin nakakalimutan ang malawakang nakawan, ang pagnanakaw ng ating pera. At ang mamamayan ay nakikialam, ang mga may kapangyarihan hindi makakapagmalabis. Kaya manatili tayong alert, manatili tayong lumalaban katulad nito. Sana po pakita natin sa susunod na Biyernes, mas marami tayo dito. Kasi sa susunod na Biyernes, hindi na ninyo kailangan ng payong. Walang bagyo eh. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating laban.